Hello guys, B Engineer here, and ito naman yung step-by-step process kung paano natin gamitin yung Excel spreadsheet natin para sa actually loaded column and isolated square footing. So pinag-isa ko na lang yung video niya since madali lang naman to and hindi siya ganong ka-complicated kagaya nitong mga SRB, DRB, one-way slab, and two-way slab. So, start tayo sa sa actually loaded column. So, bilang na bilang yung inputs natin dito sa actually loaded column. Kung makikita nyo yung sign color, konti lang. Of course, yung column mark natin. Design forces, PU guys yung ilalagay natin yung nagamitan na natin ng load combination, hindi yung service loads. So, yung ultimate load yung ilalagay natin. And sa section property, pwede kayong pumili kung circle or square yung cross-section ng column natin. So, for this, square na lang muna. And then, yung concrete cover na 40 mm. Sa material properties, meron tayong F'C, Fy, and Fyt. So, yung F'C, compressive strength ng concrete, and Fy, yield strength ng main bars natin. And of course, yung Fyt, para naman sa yield strength ng ating ties. So, sa design parameters, pwede tayong pumili ng diameter ng bars na gagamitin natin, 12, 16, 20, 25. So, for this, siguro 28. And, yung DT is diameter ng stirrups. So, sa legs, inputs lang siya, pwedeng kung ilan yung kasya dun sa result, base na lang siya sa result kung ilan yung number of bars na pwede dun sa ating stirrups. And then LN is yung height, clear span from bottom to top ng ating column. So, the rest is naka-formula na. And, itry natin siya i-compare sa result ng SP column. No. SP column. Open tayo ng SP column. Wait lang guys. So, ito yung SP column natin. Kung makikita nyo, punta tayo sa input, general information, ACI 318-14. Doon nakabase yung NCP. Tapos, design tayo. Pag investigation, analysis. Kapag design, edi magde-design tayo. Units natin is metric and so, consider slenderness, no. Biaxial, okay na yan. Yes. Input, material properties, gayahin natin yung input dito sa Excel. Input, material properties, concrete strength, 7.58, 413.7. And then, okay na. Section, rectangular, along X, 50, along Y, 50. Ano ba result nito? Check natin yung result. Ang result niya ay 14 by 14. Lagyan natin dito is 500, 500, and then yung increment is 10. Try natin kung magsisame dun sa result. Then, okay. Input section, reinforcement, all sides equal. Number 3, 80. Ba't naka-number to? Wait lang. Reinforcement. Design criteria. Metric. All sides equals. Ngayon natin for 16.
16 maximum numbers parang naka-English to. Number 10. Wait lang, search natin kung ano yung number 10. Number 10. 32 mm. Pag number 9, 28. So, number 9 tayo kasi 28 yung gamit natin. Number 9. What? Ano yan? Clear cover natin is 40 mm. Okay. Input, ano pa? Section. Loads, okay? Factored loads. Lagay natin yung PU. Ano bang PU na ito? 4,000. 4,000 kilonewton. Tapos, pinit lang natin yung insert. And then, okay. Input. Okay na. Then, solve. Execute. Bam! 420 by 420 yung lumabas. 4,027.58. 5.8 yung steel ratio. So, nagkamali siya. May difference lang siya sa section. Pero yung number niya is 16 din. 16 mm. 16 pieces na 28 mm. And ano pa pang i-compare natin? Yung results. So, ang DCR niya 0.94. Okay, 0.94 and yung DCR natin is 0.99. So, kung nag 420 siguro yung result nito, same na rin siya. Check natin kung saan to nagkamali. Hindi naman siya mali, guys. Medyo meron lang 10 mm na difference sa solution. 5.86 and kita nyo to, reinforcement 5.86%, 85, and yung raw dito natin na result is 5.86 naman. So, super close na yan. So, tingin ko okay naman. Same naman siya. And try natin if yung section is circular. Try natin tong gawing circle. So, yung result niya is 460 mm na diameter to, guys, ha. Mali lang yung pero 480 diameter tong nakasulat dito. Mali lang yung kanyang 14 pieces sa kanya is 16 pieces. 4.99, hindi na bago yung raw. Try natin yung 5,000 na bago. 4,000. 0.5. So, yun. Nagkaroon lang siya ng difference. 20 mm naman yung difference sa diameter, no? Nagkaroon siya ng difference kasi yung raw, guys, dinidictate niya yung size din ng ating concrete section. So, if mas mataas yung raw mo, mas liliit yung concrete section mo. So, since
5.93% yung steel ratio niya dito. 460 lang yung diameter nung circular column niya. And dito naman sa SP column is almost 5% lang, 4.99. So, medyo malaking difference nila sa raw, pero still, yung ratio natin is 0.99. So, okay na yan. So, close natin to. Huwag natin save. Punta naman tayo sa isolated square footing. Dito naman sa isolated square footing, medyo marami yung inputs niya, pero self-explanatory pa rin naman. Kung babasahin niyo lang itong nasa gilid, like itong mga text dito. So, footing mark, given na yan, and then, meron tayong design forces, which is yung ultimate and service. Ultimate actual load and service actual load. So, sa example na to, kinuha ko lang ata to sa problem namin sa foundation. And yung column section is ilalagay nyo lang. So, CX and CY, alam nyo naman guys yung X and Y axis. So, alam nyo na yan. And units natin, mm. And sa material properties, dalawa lang since wala naman tayong stirrup dito or ties sa footing. So, 27.58 and 414 MPa. Diameter numbers na gagamitin natin is 16 and pwede kayong pumili kung anong gusto nyong gamiting diameter ng bar. Pwede try natin 20. And yung concrete cover natin, since exposed to sa earth, 75. Yung DF, depth ng footing yan from grade line to bottom ng footing. Thickness ng footing, ito yung assumed or trial thickness natin. Or pag may sinabi sa problem na may minimum thickness tayo ng footing na 500, 400, ito yung ilalagay natin or yung i-assume natin na thickness ng footing. And unit weight ng soil, kung saan nakalagay yung footing, and unit weight ng concrete. Ginawa kong 24, kahit 23.50 something lang siya, para mas conservative yung design. And yung surcharge load, additional loads natin yan. And then yung, if may basement, tas may slab dun, ilalagay nyo dito yung thickness ng slab dun. And then, last dito sa design parameters is yung allowable soil bearing capacity. Ito yung na-divide nyo na sa safety factor. And sa required dimension, may lalabas na B required. Ito yung base ng ating footing. So, kung 1.86 yung result niya, i-round off nyo lang siya dun sa madaling, pwedeng 2M, pwede siyang 2. Or, kung nagtitipid kayo, 1.9. Diba? Sa one-way shear, so, meron dito tayong thickness required para sa footing for one-way shear. Chine-check niya yung kung mag-fail sa one-way shear and two-way shear. So, sa isolated square footing, palagi atang nag-govern tong two-way shear. So, pero baguhin nyo pa rin to. So, 279 yung required. Ni-round off ko lang. So, 280 mm siya. And sa two-way shear naman, yung required is 344.63 mm. Ni-round off ko lang sa 350. And babasahin yung message if kung sino yung nag-govern. So, sa message, yung two-way shear yung nag-govern. So, yung thickness ng footing natin is 350. If nangyari guys na yung thickness ng footing na trial nyo is mas maliit kesa sa nag-govern, baguhin nyo lang to ng mas malaki. Or pwedeng sakto. Sa computation kasi nung QN nyo natin, may variable tong assumed thickness natin. So, pag mas mataas siya dun sa nag-govern, okay lang. Safe yun. Pero pag mas mababa, itaas natin. So, madali lang naman yung baguhin since mababago din naman to lahat kapag binago nyo yung thickness ng footing. Meron kasi siyang ambag sa result ng
net bearing capacity natin. So, after nun, makakompute na natin yung section natin. So, yung final section natin is 1.9 by 1.9 m by 350 mm. And yung reinforcement natin is 5 na 20 mm diameter bottom bars. So, yun lang guys for actually loaded column and isolated square footing. And if you like this kind of video, please do like and subscribe sa ating channel. Thank you so much.